Paborito mo ba ang guyabano? Alam mo bang hindi lang ang bunga nito ang may silbi? Pati dahon, bulaklak, balat ng kahoy, at maging ang buto nito ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot. Pero, totoo nga ba ang mga sinasabing kaya nitong makatulong laban sa diabetes, rayuma, at maging sa kanser? Alamin natin ang buong katotohanan sa video na ito. Kumusta mga kahiling? Welcome back sa The Healing Herb 101, ang inyong tahanan ng mga impormasyon tungkol sa mga halamang gamot na sinusuportahan ng siyensya at tamang paggamit. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na health videos. Simulan na natin! #Ano ang guyabano? Ang guyabano ay isa sa mga pinakasikat na prutas sa Pilipinas. Madali itong makilala dahil sa berde nitong balat na may maliliit na tinik at sa maputi, malambot at matamis-asim nitong laman. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi lang pala ang bunga nito ang mahalaga. Sa loob ng maraming taon, ginagamit na rin sa tradisyonal na panggagamot ang dahon, bulaklak, balat ng kahoy, ugat at maging ang buto ng guyabano. Pero ano nga ba ang laman nito na nagbibigay ng mga potensyal na benepisyo? Mangga-sustansya ng guyabano. Ang guyabano ay naglalaman ng iba't ibang natural compounds tulad ng fiber, vitamin C, antioxidants, flavonoids, tannins, fatty acids, at mga natural plant compounds na tinatawag na acetogenins na siyang madalas pag-aralan ng mga siyentipiko. Dahil dito, maraming pag-aaral ang patuloy na sinusuri kung paano maaring makatulong ang guyabano sa iba't ibang kondisyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga kilalang gamit nito. 1. Makatutulong sa pagtatae. Sa tradisyonal na paggamit, ang hilaw na bunga ng guyabano ay ginagamit upang makatulong sa pagtatae. May taglay kasi itong tannins na maaring makatulong sa pagpapatigas ng dumi. Gayunpaman, kung matindi ang pagtatae o may kasamang dugo at lagnat, kailangan pa ring magpakonsulta agad sa doktor upang maiwasan ang dehydration. 2. Para sa lisa at kuto. Isa sa mga lumang remedyo ng ating mga ninuno ay ang paghuhugas ng buhok gamit ang pinaglagaan ng dahon ng guyabano. May ilan ding gumagamit ng pinulbos na buto. Babala, ang buto ng guyabano ay may mga compound na maaring maging nakalalason kapag nalunok o maling nagamit. Huwag itong gamitin ng walang sapat na kaalaman at iwasang mapunta sa mata o bibig. 3. Makatutulong sa pamamanas. Kung namamaga ang paa dahil sa simpleng pagkapagod, ginagamit ng ilan ang pinaglagaan ng dahon bilang panghugas o pantapal. Maaring makatulong ito sa pagpapagaan ng pakiramdam. Ngunit kung paulit-ulit ang pamamanas, magpatingin sa doktor dahil maaari itong senyales ng sakit sa puso, bato o atay. 4. Para sa eczema. Ang dinikdik na dahon ay ginagamit ding pantapal sa balat na may eczema o banayad na pamamaga. Subalit tandaan, hindi lahat ng balat ay pare-pareho ang reaksyon. Mainam na subukan muna sa maliit na bahagi ng balat upang matiyak na walang allergy. 5. Makatutulong sa pananakit ng kasukasuan. May ilang gumagamit ng langis mula sa dahon o hilaw na bunga bilang pangmasahe sa masakit na kasukasuan. Bagamat maaari itong makatulong sa pansamantalang ginhawa, wala pang matibay na ebidensyang napapatunayan na ito ay kapalit ng standard treatment para sa rayuma. 6. Guyabano at diabetes. Isa ito sa mga pinakamaraming nagtatanong. May ilang pag-aaral sa laboratorio at hayop na nagpapakita na ang ilang bahagi ng guyabano ay maaaring makaapekto sa blood sugar. Ngunit, hindi pa sapat ang ebidensya sa tao upang irekomenda ang guyabano bilang lunas sa diabetes. Kung ikaw ay diabetic, huwag basta ihinto ang iniinom na gamot nang walang payo ng doktor. 7. Makatutong ba talaga sa kanser? Ito ang pinakakontrobersyal na usapin. Maraming laboratory studies ang nagpakita na ang ilang compounds ng guyabano, lalo na ang acetogenins, ay maaaring makapigil sa paglaki ng ilang cancer cells sa test tube.
Ngunit mahalagang tandaan, ang resulta sa laboratorio ay hindi nangangahulugang epektibo na ito bilang gamot sa tao. Sa kasalukuyan, wala pang sapat na clinical evidence na nagpapatunay na ang guyabano ay nakagagamot o nakapagpapagaling ng cancer sa tao. Kaya kung may cancer ang isang pasyente, huwag palitan ang chemotherapy o paggamot na inireseta ng doktor. 8. Para sa sipon. Sa tradisyonal na paggamit, ang pinaglagaan ng dahon o bulaklak ng guyabano ay iniinom upang makatulong sa sipon. Ang mainit na inumin ay maaari ring makatulong sa pagpapagaan ng pakiramdam habang nagpapahinga ang katawan. Mahalagang paalala, bagamat maraming potensyal na benepisyo ang guyabano, may ilang pag-aaral ding nagmumungkahi na ang sobrang pag-inom o pangmatagalang paggamit ng mataas na dami ng dahon o extracts ng guyabano ay maaaring magkaroon ng epekto sa nervous system. Dahil dito, gamitin lamang ito ng katamtaman. Kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung buntis, nagpapasuso, umiinom ng maintenance medicines, o may malubang karamdaman. Tandaan na ang halamang gamot ay maaring makatulong bilang suporta, ngunit hindi kapalit ng tamang medical na gamutan. Ang guyabano ay higit pa sa isang masarap na prutas. Ito ay mayaman sa antioxidants, bitamina, at iba pang natural compounds na patuloy pang pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Bagamat may mga tradisyonal na gamit ito para sa iba't ibang kondisyon, mahalagang gamitin ito ng may tamang kaalaman at huwag umasa rito bilang tanging lunas sa seryosong sakit. Ang tamang impormasyon ang pinakamabisang gamot. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like, i-share, at subscribe sa The Healing Herb 101. I-comment din sa ibaba, nasubukan mo na bang uminom ng tsaa mula sa dahon ng guyabano? Kumusta ang naging karanasan mo? Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod nating health video. Stay healthy, stay informed, at sama-sama nating tuklasin ang kapangyarihan ng kalikasan.